Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod at tayo po magkomentuhan na. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ito po, umpisa na po natin. Komentuhan po natin ito po ang ating Vice President at si Jinky Luistro. Si Jinky Luistro po ay ayon po sa kanya ay magbabayad naman daw po siya. Magbabayad. At pipilitin naman daw po magbayad. At syempre ang ating Vice President ay palaban. Hindi na po siya papayag na siya po ay inaapi ng mga magnanakaw. At kung ano-ano po ang paninirang ginagawa sa kanya ng mga magnanakaw. Saan ka ba naman nakakita? Kakapiranggot ang boto ng mga congressman ni hindi pa naka 1,000,000. Tapos inaapi mo yung binoto ng majority ng Pilipino na mahigit 32 million ang boto. Tapos ang nagpapabagsak sa'yo at naninira, yung kakapiranggot ang boto at sila pa yung mga magnanakaw. Unbelievable. Pahinga po natin ang ating Vice President. At syempre po, si Luistro. What do you think, Attorney Sal, na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit? Pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Iginiit ngayon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi na umanong papayag ang pangalawang Pangulo na masira ang kanyang pangalan sa gitna ng patuloy na mga aligasyon at kontrobersyang ibinabato laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Salvador Panelo Jr., abogado ni VP Sara, na handa na umano ang Vice Presidente na harapin at labanan ang mga paratang na kinakaharap niya. Ang pahayag ni Panelo ay lumabas habang patuloy ang mga diskusyon at aligasyon laban sa Vice President. Kabilang na ang mga kontrobersyang kaugnay ng paggamit umano ng confidential funds at iba pang usaping naging bahagi ng mga pagdinig sa Kongreso at pampublikong debate na pinangungunahan ni Jinky Luistro, ang chairwoman ng Committee on Justice ng Kongreso, na binatikos mismo ni Vice President Sara Duterte dahil sa 8 milyong piso na utang sa kanyang pamilya na hanggang ngayon ay hindi pa nababayaran at siya pa ang may ganang manira sa pangalawang Pangulo. Ay na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit. Pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Iginiit ngayon ng kampo Pamatambay. ni Vice President Sara. Pagsisikapan pa lang, napakatagal na po yun mga tambay, yung utang na yun. I think, Pangulo pa yata si dating Pangulong Duterte noon. Yung utang na yun. Ang presidente pa ay ang kanyang tatay, mga kabayan, at hindi na po binayaran. Sa dami po ng pera ni Jinky Luistro, male-maleta, ayon po sa mga sundalo, ay kasama po sa male-maleta deliver at mga kababayan, kung hindi dahil kay Speaker. Sagana po sa pera, kung hindi dahil kay Speaker. Painggan po natin, nung panahon po na hindi pa pumuputok ang korupsyon nila. Lahat po sila ay maaangas, mayayabang, at talagang akala mo lahat ng pera ay nanggaling sa kanilang bulsa. Grabe kung kanilang waldasin at nakawin yata. Ito po mga kababayan, kung hindi dahil kay Speaker. Painggan po natin kung hindi dahil kay Speaker. At Whatever you are witnessing right now ay hindi po mangyayari without the leadership of the best ever Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo, kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. It is because of our dear Speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker.
I understand wala pong perpektong gobyerno. Tama? Tama? Walang perpektong gobyerno. But one thing I can assure you, sa panahon ng ating Pangulo, sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Nakita niyo po mga tambay, bumabaha sa kanyang distrito, mga kababayan. Bumabaha. Pero pagdating po sa utang, mga kababayan, pagsusumikapan pa. Nakita niyo po. Grabe, no? Ganun po talaga. Yung talagang gusto magbayad, madali po yun eh. Madali kung gusto mo magbayad. Sa dami ba naman ang pera mo, bumabaha? Gano'n lang sa'yo 8 million. Hindi po ba? Kung gustong magbayad, may paraan. Kung ayaw magbayad, maraming dahilan. Ganon po talaga. Yun po ang sakit. Sakit na po yun eh. Nang hindi sanay magbayad. Kahit po meron, matagal na po yung issue na yan eh. Matagal na po yan. Kampanyahan pa yan. Di po ba? Nung kampanya, binanggit din po ng ating Vice President yan. Binanggit din po ni VP Sara yan eh. Nung kampanyahan. Di po ba? Yung may utang na issue na yan. Di po ba? Napakatagal na. Sa tingin nyo, walang pera si Luistro? Walang pera yung asawa niya? Di po ba? Parehas politiko? Sige nga. At parehas may issue. Parehas may issue ang mag-asawa. Yung asawa ni Luistro may issue ng pangmumulestya. Di po ba? Si Luistro, isang damukal na issue. May issue siya sa ating mga soldiers, sa ex-marine. Korupsyon. May issue rin po siya sa mga pondo na hinahawakan niya. Di po ba may issue pa rin yan? Sinampahan po yan sa ombudsman ng reklamo. Ano mangyayari ron? Pagka sa ombudsman mo sinampa. Hanggang ngayon, walang resulta. Di po ba yung issue ng mga cat's eye? Yung nilalagay na parang reflector sa karsada sa kanya pong distrito. At meron din pong issue ng flood control. At kay lalaki po na insertion. Tapos wala kang pambayad. Hindi po ba? Grabe, no? Ganyan po katindi itong tao na ito. Tapos makikita mo, siya pa ang naninira at nagpapabagsak sa Vice President. Dahil nga, kung hindi dahil kay Speaker. Kung hindi dahil kay Speaker. At kung hindi dahil kay Bongbong Marcos. Hindi babaha. Hindi babaha ng biyaya sa kanila. Umano. At hindi babaha ng maleta. Hindi babaha ng maleta. Hindi po ba mga kababayan? Kaya nga po ito, may mga araw din po itong mga to. May katapusan din po ito. Grabe po ang ginawa nito. Grabe ang ginawa sa bansa. Grabe nila nilimas ang pera ng bayan. Dahil mismo, nahandyan po ang saksi na ayaw po nilang imbestigahan. Nahandyan po. Nahandyan po ang soldiers. 18 yan. At marami pang susunod na magpapatotoo. First batch pa lang po yan. Ayon po sa mga Marines, sa mga ex-Marines natin. Hindi po ba? Kaya ito po si Luistro, nagawa-gawa lang daw ayon sa Vice President. Nakita nyo po, pilit nila pinababagsak ang Vice President dahil sa dami po nila na issue ng korupsyon. Kasi po, pag naupo si VP Sara bilang Pangulong ng bansa, sa tingin nyo, itong mga hayop na ito, sa dami ng pinatotoo ng mga soldiers, nakita nyo po, sa tingin nyo, hindi makukulong ang mga hayop na yan. Pagka si VP Sara ang presidente, hindi makukulong yan. Lahat sila, halos, di umano, lalong-lalo yung ginawa sa tatay niya. Hindi po ba? Walang due process. Di po ba? Pinatapon. Sa tingin nyo, hindi makukulong ang mga nagsabuatan din dyan. Yung mga hayop na yan. Di umano. Kaya nga po,
lahat na po ng kakapal at sobrang kakapal ng mga pagmumuka ay nahandito na po sa binagoongang Pilipinas. Di umano. Yan po mga kababayan, at tayo po'y humahanga ngayon sa ating Vice President. At si Kamanong po ay talagang nagugustuhan po ng inyong lingkod. Ang ginagawa po ng ating Vice President ngayon na labanan niya na. Labanan niya na ang mga magnanakaw, ang mga salot at nagpapahirap sa ating bayan. Lahat po ay binatikos na po ng Vice President. Lahat po ng mga salot sa lipunan. Lahat mga magnanakaw, makakaliwa, at pati ang hindi nagbabayad ng utang sa kanila at sa kanyang asawa ay binatikos na rin niya, mga kababayan, dahil nga po sa sobrang kakapal na po ng mga pagmumukha nila. Mabuhay po kayo, Vice President. At syempre po, sama po natin mga kababayan sa ating po mga panalangin na maingatan po ang ating Vice President at mailayo po siya sa kapahamakan. Ganon din po ang kanyang magulang at ang pamilya Duterte. Ang ating dating Pangulong Duterte ay maingatan din po sa kapahamakan at madugtungan pa rin po ang kanyang buhay. At isama na rin po natin ang ating buong sambayanan at ang ating po mga soldiers at ex-marine na isama po natin sa mga ating mga dasal at panalangin ang ating pong lahat na pag-iingat. Maingatan po tayo. Thank you rin po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe sa inyong lingkod. Mabuhay po kayo. Thank you po. At ganoon din po, maraming salamat din po sa mga nagko-comment, like, and share. Thank you po sa inyo. At ganoon din po mga kababayan, maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Salamat po kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yee, kay Eric Hershio ng Canada, kay Balance Vision TV, kay Gay at Cherna, Norma Garcia, Nancy Lumampao, Jesus Valdepena, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, Julieta Celona na Sydney, Australia, Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong at Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo pong mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat mga kabayan. God bless po sa atin lahat. Taste lang po. Bye-bye.